magandang araw po sa atin lahat. Paraphrasing the late Maya Angelou, an American civil rights advocate. In the end, people will forget what you told them, but they will always remember how you made them feel. Our people will always remember us, their servants, for how we took care of them, of their health, of their struggles in life. They will always remember hindi kung ano-anong sinasabi sa kanila, kung ano-anong paliwanag at ang binibigay sa kanila, bakit zero budget, halimbawa, ang para sa PhilHealth sa susunod na taon. Pero hindi nila makakalimutan kung anong klaseng serbisyo ang binibigay natin sa kanila. Kung ipinaglaban ba natin ang kanilang kapakanan, kung ibinigay ba natin ang serbisyong tunay na may malasakit at kalinga sa kanila, lalo na ang mga mahirap nating kababayan na walang ibang malapitan kundi tayo pong nasa gobyerno at ang pamahalaan. As the chairperson of the Committee on Health, my priority is for government to provide and continue to provide accessible and affordable healthcare services to every Filipino. This is exactly the objective of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Law, which is a landmark legislation meant to guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services. That is why it saddens me that the bicameral committee report on the 2025 national budget allocated zero budget for the Philippine Health Insurance Corporation next year. I have expressed my deepest reservations on this decision, and in fact, I also did not sign the bicameral report containing such a provision. Sabi ko nga, dapat lessons learned po ito sa ating naranasan sa panahon ng pandemya. We should invest more in health dahil naniniwala po ko, health is wealth at katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Maalala ko lang po noong 2019 during budget deliberation, ang binawasan po ng pondo ang RITM. Hindi po ako pumayag. Pinabalik po natin ito at dinagdagan natin. And who would expect pagdating ng March 7, nag-declare po ng state of health emergency at ang RITM, ang pinaka-importanting opisina, nagkakandak ng test na pinapadala pa sa Australia and it took them 1 week. Ibig sabihin dito, dapat ay mag-invest tayo sa health. Lessons learned po ito para sa atin. Di ba tayo nadala dito? During the past 5 hearings of this committee on the PhilHealth funds, at atrasin ko lang po, no? Hindi lang po past 5 hearings po tayo dito. At naka-11th hearing na po tayo, kasama na po ang health emergency allowances ng ating mga healthcare workers. Dito po ito nag-umpisa last March. At maraming lumalapit sa akin dito sa committee na hindi pa po nababayaran ang kanilang health emergency allowances. Salamat sa DOH, salamat sa DBM. Finally, unti-unti nang nababayaran at sulit po ang pangungulit natin. Nakapag-release na po last July ng 27 billion at ongoing po ang pagbabayad dito. At sana'y matapos na po ito. Ngayon, marami pang appeals na dumadating. At sana matugunan rin po ito dahil services rendered po ito. Pinagpawisan po ng ating mga healthcare workers po ito. Hero po sila ng pandemya. Dapat po ibalik natin sa kanila ang kanilang serbisyo. So dapat po mabayaran itong hiya nila. Salamat, na-release na po yung 27 billion. Hindi ko lang po alam kung nasaan na ngayon. Nababa na ba sa region o nabayaran na? Kasi marami pa rin lumalapit sa akin at humingi ng tulong na hindi pa sila nababayaran. At sa pag-hearing natin, after 5 hearings, ito, pumasok po ang issue ng PhilHealth dahil may reserve fund po ang PhilHealth. May excess funds pala ang PhilHealth. Doon po tayo na bahala. Meron silang 89.9 billion na excess funds na winalis po ng National Treasury. Dahil excess daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na zero pa. Another problem po ito. During the past 5 hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30, pang 11th na po ito ngayon, including HEA.
it was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion, while we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds. I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy. It is the poor, the hopeless, and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin nito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin? Andiyan dyan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayaw kong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng koleksyon mula sa syntax sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law, pinaglaban niya po ito. We want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na binubuwisan ng ilang syntax products para mapunta sa health at implementasyon ng UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, dapat po sa health po ito. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y sa health nga Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukunti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo.
Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayong mag-party, gagastos ng mahigit 100,000,000. Ano naman yung Pilipino? Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium. Para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po may nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Eh, ang problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan PhilHealth. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. At cover additional services like dental, optometric services, and assistive devices. Importante itong dental. Ilang beses lang po natin itong diniscuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po dun sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po'y bawal i-cover sa loob ng 90 days yung same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pangtanggal ng ngipin. I-cover nyo po yan. At itong importante rito, yung konsulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other 100 million Filipinos na dapat mapaintindi? Salamat, tinaasan nyo po. Naging 1.7 na po ang inyong konsulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an emergency care benefit, glasses and optometric services for children, among others, ito po yung inyong pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case rates by 50%. O kaya naman pala eh. Naaprubahan nyo nga sa loob ng 1 linggo. Noon, since July 30, August, September, October, November, almost 5 months na po ang pag-hearing natin. Sabi nyo, pag-aaralan nyo. Pero kung gusto nyo talagang gawin sa loob ng 1 linggo, kaya naman.
papasalamat din tayo sa ating resource persons at health advocates dahil kung di dahil sa kanilang pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now falls on the hands of PhilHealth to fulfill its promises. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinagurian pa naman kitang boy promise. Sana po ay maging boy tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Uy, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain? Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano bang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano pa ang inyong planong gawin at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo? As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do all the things that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyo ng PhilHealth? Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89.9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the unutilized funds to the National Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang naghihingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital. We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its 30th anniversary. Please explain po sa publiko, 138 million in total. Kasama na po dyan yung gala night amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, special tokens totaling 30 million, maraming pasyenteng naghihingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito? Ilang buhay po ang masasalbar dito kung hindi kayo gagastos ng ganon kalaki? Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente ang kawawa dito. Malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa ospital, pwede na po ito ipambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangungulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of HEA. Salamat po sa Executive Department at inyo namang obligasyon yan dahil services rendered na po yan. I would also like to report that we managed to allot funding for the unprogrammed appropriations. Nakiusap po tayo sa hearing sa ating leadership dito sa Senado na sana po ay maglaan rin po ng pagkukunan sana. Kahit na unprogrammed pa ito, nakabase po ito kung may excess collection, pero sana makapaglaan
ng ang program allocation. Unahin po itong mga health emergency allowances po. Kahit appeals na po ito, pag services rendered naman po ito, dapat po balikan ito ng DOH at ng DBM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po ang pinangako ko sa kanila. Bukas po ang committee ito para sa inyo. Kahit saan po ako pumupunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na sasalubong nila na Merry Christmas, ang narinig ko, hey, hey. Dahil yung ibang lugar, hindi pa talaga nababayaran ang health emergency allowances nila. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand for PhilHealth to utilize their funds, marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. At tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang nababahala na bakit hindi po sila matutulungan dahil zero budget na po ang PhilHealth. Ipapa-explain po natin ang ating DOH dito na ito naman pong Malasakit Center, it's a one-stop shop. 4 na ahensya po ito, DOH, PCSO, DSWD, at PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa 4 na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan, ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyernong ito, dito sa ating pagsiservisyo, please lang, pera po ng taong bayan yan, ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung gustong tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May makonsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. The committee will also discuss today's ways to upgrade and strengthen our health facilities. In line with this, we will also seek updates on the status of primary care services such as super health centers and specialized medical services such as regional specialty centers. We will also discuss Senate Bill 2585, which institutionalizes the Philippine Blood Center to become the national and central hub of blood services in the country, overseeing the collection, testing, processing, storage, and distribution of blood and blood components. Related to this, we will also discuss Senate Bills number 689 and 2657 to strengthen opportunities and avenues for Filipinos to be more informed about organ donation in hopes of increasing the country's pool of potential organ donors. As part of the oversight functions of this committee, we remain committed to our goal of making health services more accessible and affordable to all Filipinos. Maraming salamat po sa inyong lahat, President Ledesma. Nung July 30, isa to sa ating pinag-usapan. At naniniwala ka ba na kung na-implementa mo na itong mga increases, expand benefit packages, increase case rates, nung napaaga po ang inyong pag-implement dito kaysa last few days nyo lang po na-implementa, naniniwala ka ba na hindi kayo magkakaroon ng excess funds at hindi kukunin ng National Treasury? Kung napaaga yung decision mo to increase case rates, expand benefit packages, hindi ba tayo aabot sa puntong ganito na ipinabalik sa inyo yung inyong excess funds na zero po kayo sa inyong budget for 2025 dahil na-discover yung reserve fund? Kung minadali mo noon, inagahan ninyo ang implementation ninyo. Thank you for your question, Mr. Chair. Pakisagot lang, yes or no lang muna.
Actually, Kung Mr. napaaga yung implementation nyo ng increasing case rates, na-expand yung benefit packages, nakinabang yung mga pasyente nating mga mahirap, hindi tayo abot sa puntong mawawalis yung inyong excess funds. Yes or no? Mr. Chair, Yes or no lang muna. Kung tingin mo na. I was going to ask Mr. Chair with your Huwag mo permission. akong tanongin. Ikaw With, tinatanong ko. Yes or no? Kung napaaga yung implementation nyo sa ginawa ninyo kahapon o ng karang araw, hindi ba tayo aabot sa puntong magkakaroon ng pagwawalis ng excess funds? Yun lang naman. Sa tingin, kung napaaga. I was thinking, Mr. Chair, maybe it would be our finance guy will be able to answer the question better. Yun kasi ang problema doon. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages ninyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang nasave na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon nyo lang po, ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Sana hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito, nawalis na yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng excess funds. Kung ginamit nyo noong una, in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano nyo na lang maayos, ito, expand benefit packages, increase case rates, ito, dagdag natin yung, kung ano yung pinlano nyo ngayon, sana pinlano nyo na noon, wala kayong excess funds, wala kayong ganong kalaking reserve fund, sundin nyo lang yung mandated by law. Kung sabi nga ng Department of Finance, kailangan nyo magkaroon ng reserve fund of 140 billion a year. Another 140, kung 280 yung kailangan yung i-reserve fund. Yung 220 ninyo, nagamit na sana sa mga pasyente. Pati yung excess funds na kinuha ng National Treasury, nagamit na rin po sa mga pasyente. Isipin nyo, 220 plus yung kinuha ng National Treasury na 60 o na hold lang yung 89. So more than 200 billion sana ang napakinabangan ng Pilipino kung inagahan nyo lang po. Mr. Chair. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Just want to mention, Mr. Chair, that when we implemented the 30% almost across the board increase, the initial 30%, that was done po last February 14. So this 50% now we added was just a few nights ago. But last February 14 po namin implement yung Kailan kinuha ng National Treasury yung 89.9? 89.9. When was that? I think it was April of this Eh year. kung tinaasan nyo, sinabay nyo nung Pebrero yung sinasabi mong 30%, kung tinaasan mo na ng 80%, nakinabang pa ang Pilipino, nakinabang pa yung mga mahirap, hindi pa na naging excess fund, hindi na walis. Yes po. Nung na-discover na meron kayong excess funds, doon nakita na meron kayong reserve fund. Yes po. Doon nagka-problema. Yes po. Attorney Eli. Mr. Chairperson, to be fair to our President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., Mr. Chairperson, it was only during his term that the case rates was enhanced, improved, and before his term, Mr. Chairperson, honorable members of the committee, the case rates was not even touched. During the previous administration. Bakit po? Bakit po? Ikaw, matagal ka na dyan. Yes, Mr. You President. were there even before the appointment of President Ledesma. Bakit hindi nyo naisipan noon? I'm addressing it not only to Mr. Ledesma, but to PhilHealth. Sabi mo, panahon lang niya. Ba't hindi nyo, kung naisipan yung itaas nung February, ba't hindi nyo from 30%? Kahit na tinaasan nyo ng 30%, yung kinaltas ka dun sa buntis na yung mag-asawa na pulis, yung kinuha lang sa kanila, 20,000 lang po nakaltas. Kung inagahan nyo, baka at par na po dun sa kanyang contribution, kahit na tabla man lang sila, hindi sila nalugi. Lugi pa rin sila eh. Hindi po.
Tandaan ninyo ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Para sa health po yan. Kaya nga tayo membro ng PhilHealth. Kaya tayo may Universal Healthcare Law. Para makinabang yung mga pasyente at hindi sila matakot. And yet, we are still very far from full implementation of the Universal Healthcare Law. Sangayon po ako kay Senator JB, mag-oversight tayo. Ito, parang oversight na rin itong ginagawa natin eh. To update people. To update you na gawin nyo po ang inyong trabaho. Kung inagahan nyo na po, edi wala kayong excess funds. Wala kayong reserve fund na ganun kalaki. Sundin nyo lang yung batas. Kailangan nyo mag-reserve fund. Kailangan talaga. O 140 ng bawat taon, di 280. Hindi ganun kalaki na 500 billion. Tapos may excess funds pa kayo na winalis. Hindi sana magkakaganito kung inagahan nyo lang po. Kung sinabi nyo sa panahon ni Mr. Ledesma yan, sana ginawa nyo noon pa. Even before. Prior sa panahon po ni President Ledesma, hindi sana magkakaganito. Ang hirap kasi rito, natutulog po inyong pondo. Tapos, membro po tayo, ang Pilipino po, membro po ng PhilHealth. Yung i-konsulta ninyo, magtanong kayo sa Pilipino. Kukunti lang po nakakaalam ng i-konsulta sa ngayon. Iilan lang po ang nag-avail ng i-konsulta. Pakita nyo yung record ninyo. Ilan po nakapag-avail ng i-konsulta. Out of 115 million Filipinos na membro po ng PhilHealth, iilan lang po nakakaalam ng i-konsulta program ninyo. Salamat, tinaasan nyo from 500 to 1,007. Tama naman, taasan nyo pa. Pero ilan po ang nakakaalam? Napaka-unfair naman po sa Pilipino na nagko-contribute yung iba sa atin. Tapos hindi naman napapakinabangan. Ulitin ko, hindi ang PhilHealth hindi po negosyo 'yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Andiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Tandaan nyo, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Mr. Chair, with your indulgence, in line with your issue, yung pong participation, kasi yan I think yun yung pinupunterya ng ating chairman. Ano pa ba ang dapat gawin, kailangan, aside from yung case rates na sinabi nyo, in-adjust nyo na ngayon? So do you, siguro si Mr. Ledesma or Mr. Attorney Santos can answer, halimbawa ho, may na-ospital, 100,000 ang babayarin. Para sa mga ordinaryong may hirap, napakabigat niyan. Kaya nga natin pinasa to para nga hindi na lalapit sa politiko, sa PCSO, sa PAGCOR at kung saan-saan. Ngayon, sinasagot 8,000, 7,000, 100,000. Ano po ang kailangan gawin para kahit papano maramdaman, kahit papano malaki-laki ang kanilang ang sasagutin na PhilHealth para at least masarap, di siya magiging magaan yun eh. Di ba? Kung sinagot man lang doon sa 20 pulis sa buntis, kalahati nung billing, ang sarap ng pakiramdam sana noon. Ano ba ang kailangan gawin? Sige, Mr. Ledesma or Attorney Santos? Ito, singit ko na lang. Gusto kong dagdagan ito Masyadong umaasa yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na tuloy sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, hindi po, ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Dapat po please spend and expand programs para sa social health expenditures natin. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures para hindi na sila masyadong umasa sa MAIPIP, dito sa tulong ng iba't ibang ahensya. Isipin niyo na lang po, for example, kung tumaas ang inyong counterpart ng PhilHealth pag na-admit tayo, hindi na nila kailangan lumapit magmamakaawa sa PCSO, sa DOH, sa DSWD, sa politiko, para humingi ng tulong. Kasi kayo na mismo, nag-insure na meron silang matatanggap na sapat na benepisyo sa health. Yun lang naman po pakiusap natin. Planuhin nyo po parati na ito, in compliance with the law, pasok kayo doon sa reserve fund ninyo, mandated naman ng UHC yan na may reserve fund kayo.
Tapos yung syntax law, maglalaan ng pondo. Alam nyo, yung syntax law, inilaan po yan. 2023, naka-earmark yan para ilagay dapat sa PhilHealth. Eh ngayon, na zero kayo. So ang gawin ninyo, planuhin ninyo sa susunod na taon na in compliance with the law, simple, common sense lang po yan, sir. Planuhin ninyo in compliance with the law na meron kayong reserve fund, tas ito, gamitin nyo sa mga mahirap. Mas malaking tulong pa yon sa mga pasyente na hindi na nila kailangan magmamakaawa sa DOH, DSWD, PCSO, dahil malaki na ang coverage ng PhilHealth. Kayo yung pinakamaunang magko-cover na hindi na nila kailangan humingi ng tulong. Kaya nga tayo may UHC law. Hindi tayo magkakaganito kung pinlano nyo na po ng maaga ng PhilHealth. Wala kayong excess funds, wala kayong ganong ballooning reserve fund. May I respond, Your Honor? Go ahead. Thank you very much, Your Honors, for your valuable inputs and comments. No, I'll address the query, and then CEO Attorney Eli, I think, wants to add some issues. No, first of all, we will submit to this honorable committee. We already put together, Your Honors, a benefit plan for 3 years. So, we've done some benefit enhancements this year. Pero tuloy-tuloy na po ito, no? Nakalatag na yan for the next 2 years, for the next 3 years, no? We will submit that to this committee para makita niyo po yung mga plano namin on the benefits enhancements, no? Aside from that, to answer the question of Honorable Senator Joseph Ejercito, no? Aside from that, we are also looking at aggressively expanding our accredited facilities to make it easier for the people, no? And then in line with that, we are also pushing very hard on improving our road to full digitalization, no? With that also, we have a lot of updates to this honorable committee we can also share with you, no? Marami na kaming headwinds, no? We've had successful biddings and we're really moving forward on the digitalization aspect, no? That will also make it much easier and much more efficient, no? Lastly, before I pass it on to CEO Eli, regarding the Consulta program po, we strongly agree with you po that prevention, no, primary care is really more important. So, although we still have a long way to go po, the ones familiar now, ang registered number, ang latest count is a little less than 30 million po, no. Pero again, we agree that is way too short, no, way too small, and we are planning to do a lot of aggressive marketing and aggressive I'm information. sorry to cut you, no? Mr. Chair, with your indulgence. Doon po sa Consulta package and other benefit packages of PhilHealth for that matter. Actually, maganda yung benefit packages natin eh. Nag-level up yan. Hindi alam ng, pero ang problema, bakit hindi alam ng taong bayan? Bakit tayo nagkulang sa information drive? No? For example, Mr. Chair, yung pong yung kidney transplant may 600,000. Yung pong open heart surgery may 500,000 silang nakukuha. Breast cancer 150, 200,000, di ba? Kung di ako nagkakamali. Pero ang tanong lang, Mr. Chair, kahit na ganun ng packages, madalas ang sinasagot ng PhilHealth maliit pa rin eh. Bakit ganun? Yung participation. Tapos ang lagi sasabihin, nung minsan may confront ako ron sa Cardinal, may na-hospital na leader namin sa San Juan, milyon yung kanilang, gano'n din, milyon yung kanilang babayarin, sagot ng PhilHealth, nasa 8 to 10,000. Ba't kailangan tipirin? Di ba? Di ba dapat, on the onset, Mr. Chair, kung alam nyo naman naririnig na ganun, ang laki ng billing ng ating mga kababayan, tapos bakit kailangan natin tipirin? Tama si Senator Bongo, hindi tayo private corporation na kinakailangan malaki ang profits, malaki ang margin, malaki ang excess funds at the end of the year. So yun lang po siguro ang mga dapat natin sagutin na Mr. Ledesma. Saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkamali? Bakit po maliit ang sinasagot natin when in fact our aim really is to lower the out-of-pocket expense. Kung milyon po ang kanilang babayarin, tapos
8,000, 10,000 lang ang ating sasagutin, eh di hindi tayo nakatulong, it didn't even make a dent on on our aim of lowering the out-of-pocket expense of every Filipino. Yan naman po na ang talagang intention ng UAC. Eh. Yun po, bakit ho, alam nyo na po, siguro nakakarating sa inyo na gano'n yung malalaking hospital bills, bakit ho tipid na tipid? Sinasabi nyo case rates, how come it took so long? For PhilHealth, sabihin na natin, DOH, ATAC, lahat po ng health agencies concerned for you to act to improve on the participation. Importante, Mr. Chair, yung participation eh. Sige po. Thank you very much, Honorable Ejercito, Mr. Chair. I will ask, with your permission, CO Eli to elaborate on the participation fee part, no? Bakit, paano yung increase niya, no? To explain further. Before that, I just want to highlight that we hear you loud and clear, Honorable Senator Ejercito, with regards to the information dissemination, no? In fact, from the Let me interrupt as chairman. Ulitin ko lang po, maraming nasa bundok sa bukid na hindi alam ang itong konsulta package. Alam nyo bakit? Hindi nila alam saan sila lalapit. Ang layo ng opisina ng PhilHealth, ang layo ng mga ospital. Let me repeat and remind you, marami pong mga super health centers o health centers ang ating DOH na pwedeng mag-tie up kayo. Doon nila makikita yung mas mabilis konsulta program ng nandiyan na yung check-up. Binibigay nyo naman yung pondo through LGU para sa konsulta. Paigtingin nyo lang po ang inyong information dissemination at coordination with DOH and LGU po. Marami pong super health center na tinatayo ang DOH sa ngayon. Nasa bundok yun, yung iba nasa island. Halimbawa na lang po, Tingloy, Batangas. Paano makapag-enroll sa konsulta package yung mga Batanggenyo doon sa Tingloy? Island yun, 1 hour away. Meron silang super health center. Ipa-accredit nyo yung super health center. With that, yung mga nandoon around the town, makaka-enroll po sila. Yung inyong less than 10% na enrollees dyan sa konsulta package ninyo, mas madodoble yan. Sipin nyo, less than 10% pa lang ang inyong nakaka-avail out of 115 million Filipinos. Yun o, ito. Ito, Sec Herbosa, ayan po. Tingloy yan, meron kayong super health center dyan. Batangas, island po yan. Paano sila makaka-enroll dyan kung hindi sila nakakaalam? Pwede ipa-accredit nyo yan. O, bigyan nyo ng gamot. Ayun yung dental services ninyo. Kikita pa yung LGU dahil sa inyong konsulta package. Makaka-operate pa sila. So, information dissemination, please. Thank you for that, Senator. Actually, after hearing that from you, Your Honor, I will just coordinate with Secretary Herbosa on how we can fully utilize the different health centers. Also, Your Honor, I just want to add, I'm actually glad Honorable Ejercito mentioned it. Even in our hearing yesterday in Congress po, they were all highlighting, sinasabi po nila na ang daming ginagawang increase ng benefit packages ng PhilHealth, pero kung hindi rin nakakaalam ng mga tao, sayang lang, So in line with that, we are also coordinating with PCO, and Congress is also helping us to successfully and fully disseminate all of this information. But Your Honors, you are both correct when you say that kulang sa information dissemination ng PhilHealth, So we are focusing on that, and even we are getting inputs even from the board of directors to help us fully disseminate all of this info, Now, Your Honor, with your permission, if I can ask you, Eli, to discuss more on the participation part, and the Go ahead po. Mr. Chairperson,
my views, Mr. Chairperson, well, this is my personal view, is that what really drives the payment or the out-of-pocket payment of the patient, among other reasons, is the unregulated hospital charges and professional fees. That's why on our side, on PhilHealth side, the drive right now is to come up with policies that implement no co-payment as well as fixed co-payment. If we fix the co-payment, Mr. Chairperson, honorable members of the committee, the out-of-pocket, if any, of the patient, out-of-pocket payment is predictable on their part. They can expect it even before they're already admitted. So the direction right now, uh, as ordered by our president, is to implement no co-payment. We are already doing that in government hospitals, and to implement no co-payment and fixed co-payment in the private facilities. We have already done that when we increase and enhance the hemodialysis package. There is no co-payment now, except as to additional services by the attending physician. So that's my personal view, Mr. Chairperson, honorable members of the committee. Kumusta na po yung pag-repeal sa 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours ang pasyente bago i-cover ng PhilHealth. Sana pambili na lang po ito ng medisina kaysa i-require sila na magpa-admit po sa ito yung mga isa sa mga commitment ninyo, di ba? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kung inagahan nyo lang po implement yung inyong mga commitments noon, not even may your commitment dito sa committing ito, but napaaga yung implementation ninyo ng benefit packages, hindi nga sana kayo magkakaroon ng excess funds na napakalaki. Kumusta na yung 24-hour confinement policy na pinangako ninyo? Mr. Chairperson, honorable members of the committee, I have no details right now, but I was informed, Mr. Chairperson, that this was already removed when the board, through the leadership of our beloved Secretary of Health, Secretary Herbosa, when the board approved the package for emergency and urgent care and interfacility ambulance transportation, Mr. Chairperson. We'll submit the details as to the coverage, Mr. Chairperson, but definitely the 24-hour limit before a patient can be covered by PhilHealth has already been removed. But as to the details, Mr. Chairperson, we'll submit our report to this committee. Mr. Chairperson, please. Ito yung mga commitments ninyo. Pwede nyo bang basahin? At ito yung pinakiusap natin sa inyo. No? Salamat, tinanggal na ninyo itong single period of confinement policy last September 30. At before the approval of the budget ng DOH, ito yung ating hiningi sa inyo along with our secretary ng Department of Health. Kumusta na po ito? Ito, increase and adjust case rates. Ito na yung inaprubahan ninyo. Yes, Mr. Kahapon, Chairperson. di ba? Yes, Mr. Chairperson. Kaya ngayon tanong ko kay kay President Ledesma kanina, yung inaprubahan ninyo kahapon na mga increases, ay kung ginawa ninyo earlier, wala sana kayong excess funds at saka reserve funds. So, Mr. Chair. paki-isa-isa lang po nito, kindly. Mabasa nyo ba? Mr. Chair, I'll ask CEO to do it, but very, very quickly, Mr. Chair, with your permission, no, I'd like to state, in general, almost all the requests of your kind self were approved, no, and within the promised time frame. I just want to inform this committee that I want to personally Hindi thank. ko po request personally yan. Request po ng lahat ng mga health advocates po yan. So, Dahil yan po ang nakikita nila na isa sa mga problema natin. Yung heart diseases, diabetes, yung etong yung dialysis natin, pagpapadialysis.
respiratory diseases, hypertensive disease. Gusto ko lang pong makahingi ng update sa inyo tungkol dito sa inyong commitment kung matutupad nyo ba ito, boy promise to boy tupad. Yes, Mr. Chair. Before COO will isa-isahin po natin yan, I just want to take this opportunity, Mr. Chair, just to mention to this honorable committee na lahat po ng request ng health advocates and the senators na approve po naming lahat with the help. Talagang minadali namin, tinanabuhan namin with the help of our chairman of the board, si Secretary Herbosa. No? He was very supportive. Talagang inano namin, talagang super rush to lahat po. And we wouldn't have done it without the full support of DOH Secretary Herbosa. So I'd want to thank Chairman Herbosa for all of the support. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pag nagtrabaho ang DOH at ang PhilHealth, sabay, kaya niyong gawin yan. Kaya niyong gawin. You can do it pag talaga nagtulungan kayo. I agree. Isipin niyo lang parati yung kapakanan ng pasyente. Yun lang ang habang nagtatrabaho tayo, isipin natin yung mga mahirap. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Isa-isay na natin, Mr. Chair po. Sige po. COO, can you? Mr. Chairperson, if I may. Mr. Chairperson, under the first commitment, increase in the benefit packages for the top 10 mortality diseases in the Philippines, such as heart diseases, diabetes, respiratory diseases, and hypertensive disease. In general, we have already complied with this, Mr. Chairperson, through the consulta as well as through individual benefit packages, Mr. Chairperson. For the second item, increase and adjust case rates by up to 50% across the board by November 30, 2024. We have already accomplished this, Mr. Chairperson. Thank you very much. And the third is expand and improve benefit packages, including dental benefit packages. We have already done this, Mr. Chairperson, through the initiative of our Undersecretary Chong, Mr. Chairperson. The outpatient drug benefit package, we already have this, Mr. Chairperson, and we have already enhanced the mental health benefit package. We now have the coverage for optometric services and devices, as announced earlier by our President and Chief Executive Officer. We also have coverage for assistive devices such as wheelchairs, including coverage for emergency outpatient services. We have also this particular item, Mr. Chairperson, inclusion of diagnostic tests such as CT scan, PET, MRI, and angiogram. We are still studying it to be covered under the consulta. So this is under study, Mr. Chairperson. So for the coverage of chemotherapy sessions, we have already improved and enhanced the Z packages for this. The second to the last item is repeal of anti-poor policies such as the 24 hours confinement policy, which prevents the coverage of emergency outpatient services for patients not needing facility admission. We have already removed this through the expanded coverage for emergency and urgent care package. And the last item, suspension of PhilHealth premium contribution increase, which was implemented in 2024 in support of Senate Bill 2620, which was passed on the third reading in the Senate. We, as stated earlier by our President and CEO, we fully support the Senate Bill 2620, and we support the move to suspend the premium increase for 2025, Mr. Chairperson. It's just that we need to complete the study as well as the proposal for the approval of the PhilHealth Board. Mr. Chairperson, thank you very much. Paki-submit lang po ng kindly submit the corresponding guidelines for each commitment, no? And please update us. Paki-update lang po sa committee ito kung ano na hong nangyari diyan sa mga commitments ninyo. Yes, Mr. Chairperson. We'll submit a formal report, Mr. Chairperson. Since magkakaroon naman tayo ng monthly na hearing. Mr. Chair. Go ahead po, Dr. Good morning Dr. po. Perez. Good morning. Mr. Chair, to those present today, good morning po. Magandang umaga. Yesterday, we had a press conference
Kasama ko si Dr. Santos ng PMA. Ang grupo po namin ay tinatawag naming nagkaisang mamamayan para sa kalusugang pangkalahatan. And we raised the issue nga about the return of the 150 billion or so budget na ni-request ng PhilHealth originally before the NEP was considered. So may presentation ako. Can we show the slide? Ang concern po namin is maganda po na maraming packages na lumalabas. But even today, maraming mga benefit packages ng PhilHealth that are of public health importance na hindi nabibigyan ng pagtugon ng PhilHealth. They are packages that were approved long ago but continue to be unimplemented. Ngayon, pumapasok na tayo sa bagong packages. So, next slide please. Last 2023, a year ago, may 1.448 million pregnancies in last year, but only 768,384 were covered by PhilHealth. So only 1 in 2 pregnancies. Last year, of the 1.448 newborn babies, only 590,000 or 1 in 3 were covered by PhilHealth newborn package. There are 1 million Filipinos with PTB, and it is a concern that DOH has raised, and I know PhilHealth has also approved the TB package now to 5,200. There are 1 million Filipinos that are presumed to have TB. DOH, LGUs, and the private sector were reported to be treating 612,000 of them. But only 30,000 of the 600,000 were covered by PhilHealth. And malaking concern din yung sa TB because madalas nagkukulang ng gamot. So if the PhilHealth package were available, baka hindi sila magkulang sa gamot. Itong unang packages were, itong services na to were delivered in DOH licensed and PhilHealth accredited facilities, pati yung TB. Yet they are not being covered. These are low-hanging fruit na madali sanang ma-deliver. The Philippine Society of Nephrology reports that 13,680 Filipinos get chronic renal failure every year. Yet, sa listahan ng PhilHealth, over the last so many years, only 23,000 ang estimate ko na nag-undergo ng dialysis. Ito po yung mga gaps ng existing packages. But there is also a gap, kanina pa pinag-uusapan, tungkol sa consulta package. Why is the consulta package so important? DOH itself is reporting that primary care in the Philippines is underfunded. Ito po yung consulta package. Among ASEAN countries, DOH reports, we are spending $6 for primary care per person, while in ASEAN, $20 ang ginagastos. DOH also reports that more than 50% of the population are living more than 30 minutes away from a primary care provider. Yet, yung consulta package, as the chair rightfully noted, is not being implemented fully. Actually, in 2023, only 858,000 availed of the consulta package from 114 million Filipinos. I hear na dumoble na this year, but that is still probably 1.8 million out of 114
14 million Filipinos. Next slide. If these basic packages are implemented by PhilHealth, let's say next year, kakayanin ba ng budget ng PhilHealth? Because yung consulta is the only item in the PhilHealth budget that is actually a budget that they have to provide and download to LGUs. At 1,700 pesos per person per 114 million Filipinos, that is 193 billion pesos, of which the PhilHealth has only paid out in 23 roughly 400 million. The maternal health package for the other mothers who are not being covered is 4 billion. Newborn package, 1.6 billion. The hemodialysis, that is an additional 13 billion for if we were to cover all those with chronic renal failure. Yung TB package, if you cover kahit na yung 600,000 lang na under treatment, that will be 4 billion. And of course, the top 9 medical diseases, because yung number 10 is COVID, na wala na ngayon. So another 8.8 billion yon. So PhilHealth would need to spend just to cover the basic packages. Hindi pa yung mga expanded, yung mga bago. If it were to do this, it would cost 348 billion pesos, Mr. Chair. So ibig sabihin, hindi ka sang-ayon na maliit yung walang budget ang PhilHealth. Yes, kasama po si Dr. Santos, si Attorney Matula ng Labor, Shelo Magno, former Undersecretary, and Dr. Tony Dance. We made the position clear yesterday. Gusto namin ibalik ang budget para Ako mismo ayaw ko rin pong zero budget ang PhilHealth. Alam nyo yan. Pinaglalaban natin Yeah. ito. we Dahil agree, kulang Mr. Chair. talaga. Kaya Yes. lang, kaya nga, dapat PhilHealth, pakinggan nyo naman po ang suggestion ng ating mga health advocates. Karamihan sa kanila dyan, mga doctors po. Mas alam nila itong trabaho tungkol sa medical. Yes, Mr. Chair. Actually, kung ganyan ang budget ng PhilHealth, ngayon na 150 billion, let's say, hindi po mako-cover doon yung consulta package kung i-roll out yan next year. So, ang epekto po nitong pag-zero is we will not have a consulta package, not in the near future. No. Next slide po. Taon-taon po ang ginagastos ng PhilHealth pataas nitong last, lalo na nung 22 and 23, 129, 122 billion. Pero ito po yung sinasabi namin, kulang pa ho ito. Kung yung basic packages lang ang pag-uusapan, kung co-cover lang nila. So, hindi ho marapat na bawasan ang i-zero ang budget na ang premium subsidy sa indirect members. Next slide. Ito po ang hindi namin alam yung final picture ng MAIP for 2025, pero nakikita po rito habang bumababa ang budget ng PhilHealth. This year it's only 40 billion. 50% reduction this year pa lang. Next year, zero na from the 50%. Pero ang tumataas po is MAIFIP. So next slide po. And yung syntax po, hindi po yung syntax, yung gray bar, saan po napupunta ngayon? Yan po yung naka-earmark for PhilHealth for under the UHC law. So saan ngayon napupunta yan? Next slide. Next slide po. Okay. Next. Yung epekto ng 40 billion na budget na premium subsidy ay makikita natin sa PhilHealth report, no? In 2023, may 25 million na indirect contributors. This year, as of June 2024,
yung 25 million naging 15 million na lang. So I heard Secretary Herbosa say 16 million indirect contributors. But a year ago, they were 25. So I agree that all Filipinos should continue to get benefits and they will. However, ang problema po, they are no longer part of the database. Pag hindi ka kasama rito sa registered, I believe you are no longer part of the database. So you would have to re-register. But I think that's something PhilHealth should explain to the public. And next year, kung mag-zero ang premium subsidy, maybe that number will plummet also to almost zero na indirect. Because ganun na ang nangyari this year. Next slide. So ang panawagan po namin ay kung po pwede i-restore ang buong premium, hindi lang po yung 5,000. Kasi ang basic premium is 6,000. Kasi ang nangyari 5,000 lang ang inalaw ng DBM and 3,500 yata para sa indigents. For seniors yata 5,000. So sana maibalik ito sa 2025. And sana, Mr. Chair, maging automatic appropriation na to. The reason why we are saying this, Mr. Chair, is PhilHealth is a single payer. We have a single payer system for health financing sa Pilipinas. Meaning for all Filipinos, the first peso will be paid by PhilHealth. So the moment na ma-destabilize o magkaroon ng financial problems ang PhilHealth, yung first peso na yon will be in jeopardy. No? And with all these increasing costs, with all the new benefit packages, malaki po ang magiging problema